Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. My name is Samsudin A. Sabdullah, ABPD1C, and my topic for this lesson is all about regionalism. Regionalism is a highly contested concept that has received the full attention of the scholars of globalization in recent times. Ayon dito, ang regionalism ay isang konsepto sa larangan ng political science at international relations. According to Payne and Gumbel 1996, in their book Regionalism and World Order, somehow presented a better explanation on how regionalism can be differentiated from that of regionalization. The concept of regionalism can refer to the state-led or states-led projects designed to reorganize a particular regional space along defined economics and political lines. Ayon kay Payne at Gumbel, ang regionalism ay isang proyekto ng mga estado o gobyerno upang i-reorganize ang isang particular na rehiyon alinsunod sa mga tinukoy o nabanggit na economic at political lines. Ayon din sa kanila, ang regionalism ay isang patakaran o proseso ng isang grupo ng mga bansa upang bumuo ng rehiyon at makipagtulungan sa iba't ibang isyu sa loob ng rehiyon, at kadalasan nito ay pinamumunuan ng mga pamahalaan na kasali dito. Edward Mansfield and Ethel Solingen, 2010, who argued that regionalism is a concept that is ordinarily understood to involve policy coordination through formal institution. Ang point nila Edward Mansfield at Ethel Solingen sa kanilang naging argumento ay ang policy coordination at integration na ito ay karaniwang nakukuha sa pamamagitan ng pagtatag ng mga formal, rule-based na institution sa regional level tulad ng mga trade agreement, security alliances, o supranational governing bodies. The practice of regionalism through the years has been consistently pursued by several independent states in the international community. 3 of the prominent regional blocs still exist in the present time are said to have surpassed other rival regional blocs in the terms of achieving their economic objectives. Ayon dito, ang pagsulong ng regionalism ay naging isang tuloy-tuloy na strategy na ginagawa ng maraming independent states sa international community upang mapaunlad ang kanilang mga interest sa pamamagitan ng regional cooperation at integration. These are the 3 regional blocs: the North American Free Trade Association or NAFTA, European Union or EU, Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. The North America Free Trade Association or NAFTA is one of the leading regional blocs in the American hemisphere that have survived a number of political rumblings and economic downturns in recent history. Ang naging layunin ng NAFTA ay gumawa ng isang free trade area sa North America sa pamamagitan ng pagbabawas o pagtatanggal ng mga tariff at trade barriers. M. Angeles Villarreal and Ian Ferguson, 2017, on the part of Canada, the trade agreement provided its dormant economy with positive benefits through trade increases with the United States of America. Sa pag-aaral ni M. Angeles Villarreal at Ian Ferguson noong 2017, ay nagsasabi na ang trade agreement sa pagitan ng Canada at United States ay nagbigay ng positive benefits sa ekonomiya ng Canada. Dati, ang ekonomiya ng Canada ay dormant o stagnant. Hindi masyadong gumagalaw, pero pagkatapos ng trade agreement, lumaki ang trade o negosyo sa bansa. Nakatulong ito sa pag-revive o pagbangon ng ekonomiya ng Canada na dati ay stagnant lang. The European Union or the EU. Immediately following the Second World War, a select number of independent states in Europe
decided to create a supranational organization that dreamed of achieving harmony amidst the challenges posed by the prevailing environment. This supranational organization came to be known as the European Union. The European Union is regarded as one of the most successful regional blocs that were established in the 1950s. Pagkatapos ng World War II, may ilang independent na bansa sa Europe na nagdesisyon na gumawa ng isang bagong organisasyon. Ang layunin ng bagong organisasyong ito ay upang makamit ang pagkakaisa sa gitna ng mga hamon at problema na naidulot ng post-war environment. Ang bagong supranational organization na ito ay kilala bilang European Union. Noong una konti lang ang miyembro ng EU, pero sa kalaunan lumalaki na ito dahil maraming bansa ang sumali sa kanila sa loob ng mga dekada. Ngayon, ang EU ay isang kompleksong supranational organization na nag-coordinate ng mga patakaran at regulasyon ng mga miyembro nito tulad ng trade, agriculture, transportation at iba pa. Stephen George, 1996. The European Union was established through the initiative of France, which thought of the creation of the independent Germany as a threat to its national security and steel industry. Ayon kay Stephen George, ang European Union ay tinatag dahil sa initiative ng France upang mapigilan ang paglakas ng independent Germany na maaring maging banta sa kanilang kapangyarihan at impluwensya sa Europe. According to Christine Archie, 1996, the European Union is a unique partnership that requires the member states to surrender a part of their sovereignty. Likas sa European Union or EU bilang isang supranational organization ay nangangailangan sa mga miyembro nitong bansa na magbigay ng malaking bahagi ng kanilang pambansang soberanya para makamit ang mga benepisyo ng pagiging miyembro ng EU, tulad ng access sa single market, common policies at mas malakas na boses sa global stage. Kaya kailangan ng mga bansa na isurrender ang ilang bahagi ng kanyang soberanya. Dagdag pa dito, ang mga bansa ay nagpapahiram o nagpupul ng ilang bahagi ng kanilang soberanya sa mga bagay tulad ng single market, trade policies at iba pa. As the regional bloc advances, the members of the European Union started to institutionalize the practice of a single currency, common market, and a common policy on traveling without a passport. Ang tatlong pangunahing initiative na ito, ang single currency, common market, at borderless travel, ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng EU sa pamamagitan ng pag-institutionalize sa mga ganitong gawain. Nagawa ng EU na bawasan ang mga hadlang, palakasin ang kooperasyon at patibayin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nitong bansa. Association of Southeast Asian Nation or ASEAN took the regional bloc some 30 years before the original members of Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, and the Philippines learned the real purpose of developing the most significant regional grouping in Southeast Asia. Unang taon pagkatapos nitong maitatag, ang ASEAN ay nakatuon sa pangunahin sa pagpapalakas ng diplomatic relations at mga hakbang para bumuo ng tiwala sa pagitan ng mga miyembro. Sa loob ng 3 dekada, habang patuloy na umuunlad at lumalalim ang mga pagsisikap ng ASEAN para sa integrasyon, ang mga orihinal na miyembro ay nakatagpo ng mas mabuting pag-unawa at pagpapahalaga sa tunay na layunin at kahalagaan ng organisasyon. According to Janina Joy Chavez, 2006, unlike its counterpart in the American continent, the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN started with an ambiguous vision in 1967. At ayon pa rito, kung ikukumpara ang ASEAN sa American counterpart nito, na marahil ay may mas malinaw at well-defined na vision mula pa sa simula,
ang ASEAN ay nagsimula sa isang antas ng ambiguity at kawalan ng malinaw na direksyon tungkol sa kanilang pangunahing layunin at patutunguhan. Kumbaga, ang ASEAN ay nagsimula ng may ilang kadiliman at kawalan ng malinaw na plano kumpara sa mas malinaw na vision ng American counterpart nito. Ito ay nagdulot ng mga hamon sa pag-unlad at pagbuo ng ASEAN sa paglipas ng panahon, habang sinisikap ng mga miyembro na bigyan ito ng mas malinaw na direksyon at layunin.